And hello guys, once again, welcome back sa ating channel, panibagong araw at syempre panibagong reaction video na naman ang ating pag-uusapan ngayon, no? So unang-una guys, gusto ko lang magpasalamat sa ating viewers, subscribers, so maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta dito sa ating channel. And of course guys, gusto ko lang magpasalamat at palagi po nating suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Kalingap Prab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan din po natin ang ating Kalingap boys, ating key boys, at ang ating mga Kalingap partners. And of course guys, ang ating mga charity vloggers sa Pilipinas kasi napakaganda po ng kanilang advokasya and ito po ay para sa ating mga kababayang mahihirap. So kaya naman guys, alam kong excited kayo, no, at napanood nyo na yung title natin, yung thumbnail natin. So dito nga guys, magre-react tayo sa na-scout, no? Na-scout ni Vanessa, no? So si Princess na mas mahirap pa sa Kalingap Angel. Actually guys, lahat ng mga angels naman, lahat naman ng beneficiary ng Kalingap talagang mahihirap talaga kasi yun yung mga pinipili ng Kalingap, yung taong or yung bata na talagang may pangarap sa buhay. Yes, tapos yung makikita mo talaga na masasabi mo talaga na karapat-dapat itong tulungan. So yun yung mga usually beneficiary ng Kalingap. Kaya naman ngayon guys, bibigyan natin ng reaction itong si Princess, no, na mas mahirap pa sa Kalingap Angel. So ngayon dito makikita natin kung paano siya ni-discovery ng Kalingap, and dito makikita natin guys yung mga mga ganap dito, no, kung paano siya nakilala ng Kalingap, paano siya na-discovery. So ayan guys, kung di nyo pa na-subscribe si Kuya Bal Santos Matubang or si Bal Santos Matubang, huwag nyo kalimutan i-subscribe kasi mula pa noon talagang gawain na talaga ni Kuya Bal ang pagtulong, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mahihirap. So ngayon, ayan, bibigyan natin ng reaction itong napakagandang kwento ni Princess, no? Kasi isa siyang bata nagpupursigi, isa siyang bata na talagang makikita mo na gustong-gustong makapagtapos para matulungan yung pamilya niya. So alam ko excited na kayo, kaya naman panoorin muna natin ang video na to. So sabayan niyo akong malungkot sa storya ni Princess. Full screen lang natin to guys, and let's play. Hello po mga Kalingap, andito po ako ngayon sa Sipokot at ayan. Ito siya guys, no? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Ito yung bagong beneficiary ng Kalingap. And napakaganda lang guys kasi parang tinuturuan din ni Kuya Bal, no, yung mga beneficiary niya na maging scouter. So ito ngayon sila guys, no, naghahanap din sila ng mga katulad nila na mahihirap na kailangan ng tulong. So napakasaya, napakaganda lang, napakagandang isipin, no, na kung sila tinutulungan sila ngayon, gumagawa naman sila ng paraan para makatulong din sa ibang kabataan nga katulad nila na nangangarap makapagtapos ng pag-aaral. Out po ako dito na at kasama ko po si Scouter Vanessa. Ayan. Ay, mga Kalingap. Sino ang na-scout? So ito yung mga no, ito yung mga dapat nating pagtuunan ng pansin, yung mga batang ganito na talagang bata pa lang sila. So napakaganda din kasi ng ni Kuya Bal sa kanila, no, na talagang tinuturuan sila kung paano sila maging responsableng bata, di ba? Partner dito sa Sipokot. Si Princess. Hello po, kamusta ka na po? Pwede po bumalik kayo? Opo. Kamusta naman po kayo dito? Okay naman po. Tsaka nga pala, kasama ko po si Scouter Vanessa. Hello. Ayan. Po, magandang hapon. Napakabata pa ni Vanessa, si Scouter Vanessa. Napakabata pa niya. Sa tingin ko na sa pa to siya, nasa 12, 13 o ganyang edad. Hapon. Magandang hapon din po. Kumusta ang buhay mo dito? Medyo okay naman po. May kwento ka pala sa akin ni Micaela, kaya nagpasama siya si sa akin. Micaela. Yun.
Si Scouter Micaela. Bakit ka pala niya na-scout? Ano palang sitwasyon ng buhay mo? Nahihirapan po ako sa financially po. Nag-aaral po ako. Nasaan pala ang mga magulang mo? Yung mama ko po, nasa kabilang bahay. Yung mama ko po, nasa kabilang bahay. Sa kapatid ko, inaalagaan yung pamangkin ko. Tapos yung papa ko naman, nagtitinda ng taho. So, parang kayo, kapos kayo sa financial na sa araw-araw, kaya parang kailangan mo ng tulong ng kalingap. Kasi para matuloy yung pag-aaral mo. Grade ano ka ba ngayong next school year? Mga grade 9 po. Bata ka pa pala. Kaya ni-refer ka din, nagpasama din sa akin si Micaela dito sa bahay niya. Kamusta ka naman? Wala ka atang kasama dito? Medyo okay naman po. Ano nga pala yung sinabi mo sa akin na mo po? Gusto ko lang po sana humingi ng kahit yung anting tulong para po makapagtapos ako ng pag-aaral kasi kapos na kapos po talaga kami. Ayun. Ito yung mga bata guys na dapat nating tulungan, di ba? Kasi maganda, nandun na yung pangarap nila. So, yung kulang na lang nila is financially. So, maganda yun, di ba? So, kaysa naman tutulong tayo sa taong walang pangarap. So, sayang, di ba? So, dito, maganda na to kasi nandun na yung pangarap niya. Kumbaga, financially na lang yung kulang. So, sana'y matulungan to ni Kuya Bal. Meron ka na bang gagamitin sa mga gamit ngayong pasukan? Wala pa po. Kailangan nagpo-provide na, di ba? Oo nga po kasi malapit lang yung pasukan ka na. Kaya kailangan mo na talaga ng tulong para makapasok ka. Kasi kung hindi ka makaka-provide, hindi ka makaka-enroll na yung Tama. Opo. Nag-uniform na po ba kayo? Opo, nag-uniform na kami. So, wala ka pa pong uniform o meron na? Meron na po akong uniform pero medyo sikip na sa akin kaya ito po, kailangan ko lang bago sa lahat. Yung mga bag naman po, may mga bago ka na gamit. Wala pa po akong ginagamit na bagong bag. Kung ano po yung ginamit ko nung grade 7 ako, hanggang ngayon po, email ko. Malaki ba ang school nyo? Paano ka gumagastos? Pag papuntang school, bumabiyahe ka ba? Medyo malapit naman po yung school, kaya minsan po, nilalakad ko na lang. Kaso yung pang araw-araw na baon mo, pagkain. Yun nga po yung mahirap. Wala po talaga akong nabaon. Ano nga pong grade mo? Mag-grade 9 po. Ngayong school. Grade 9, so malayo-layo pa, di ba? Grade 9, grade 10, 11, mga 3 years pa bago makapag-graduate, no? Ng senior high. So napakahirap din naman ngayon guys, no? Di tulad ng dati na after grade 10, pwede ka nang makapag-apply ng trabaho. Ngayon, nagbago na yung sistema sa Pilipinas. So, parang masasabi talaga natin na napaka-anti-poor nitong mga ginagawa nila, no? Kasi instead na makapagtrabaho na, kailangan mo pang mag senior high or yung grade 11, grade 12, di ba? So, talagang yung ginagawa nila para talagang dinidiin pa nila lalo yung mahihirap dito. May mga kapatid ka pa bang nag-aaral din? Wala na po, lahat na. Yung tatlo kong kapatid, lahat na sila may asawa. Lahat na po sila may pamilya. Hindi rin naman po nila pamilya siya dumatutulog. Malayo ba dito sa inyo? Opo, lahat sila malayo dito. Tapos ikaw na lang ang mag-isang mag-aaral. Kaso hirap din ang mama mo sa paghanap buhay. Ano ba yung mama mo doon sa sa tita mo ba yun? Sa kapatid ko din siya inaalagaan niya yung Anak. pamangkin ko. Baga pamangkin, di ba?
Tapos yung papa niya, taho vendor lang. So, mahirap din yung taho vendor lang. Tapos, hindi pa, to be honest, yung taho vendor, hindi ganun kalaki yung ano dyan kinikita Kumbaga, sakto lang, di ba? May pangkain kayo. So, wala talagang extra. Wala talagang extra. Ganun. Meron din sinasahod si mama mo, parang tulong niya lang. Opo, Si tulong. papa mo lang ang nagtatrabaho sa Opo. pagtataho. Tapos minsan, malakas ba ang benta sa pagsataho? Hindi kasi may sakit rin po kasi si papa ko. Kaya medyo hirap din. Tapos minsan lagi pang may tira kaya konti lang yung kinikita niya. Sakto lang talaga sa pagkain niyo. Opo. Parang wala na yan sa mga expenses. Tapos yung sa paggamit niyo pa, may hirapan din. Saktong-sakto lang. Tapos gaya ngayon, mahal ang mga bilihin. Kailangan talaga ng tulong. Opo. Sa isang buwan, magkano kaya ang budget mo, yung allowance mo pag nag-aaral ka na? Sa tingin ko po, hindi ko po alam kasi araw-araw na po ako binibigyan. Minsan po, 20 pesos lang, ganyan, 30. Kaya, yun po. 20-30 pesos. So, kumbaga, in 1 week, meron lang siyang mga 100, di ba? 100 yung budget niya. So, kung 15 days, so nasa 200 lang yung ano niya. In 1 month, nasa 400 lang yung ano niya, budget niya. So, okay lang din pag malapit lang yung paaralan mo. So, okay na yung 20 pesos. Tapos, may may pang snack ka na. So, kumbaga, extra mo na lang yung 20. Pero kung dyan mo kukunin lahat, like pamasahe, pang snack mo pa, so talagang walang matitira, di ba? Anong ginagawa mo doon? Nagbabaon ka na ng kanin, walang ganyan. Umuwi po ako dito kasi Okay. wala naman pong pambaon kaya. Uwian ka pa din kahit medyo malayo. So, malaki-laki din pala ang gastos kag isang buwan. Tapos sa isang araw, magkano kaya ang budget mo sa school? Gagastusin mo? Sa akin po, feel ko, parang 100 po, okay naman na po yun. Kaya ko naman na po yung pagkasyahin pa. Pagkain ko ng lunch, tapos po gastusin ko na rin po. Magbaon na lang ng Sa isang buwan, kanin. magkano ba? Ay, magkano? Ilang araw ba ang pasok? Sa isang 1 week, 5, 10, 15, so mga 20 days, di ba? Ilang araw? Pag walang holiday. Mga 30 po sa isang buwan. Wait lang po. 20. Nasa 20 lang. 20 days. Kasi linggo wala naman kayong pasok, di ba? Opo. Lunes hanggang Sabado, Friday Linggo. lang. Opo. Kapag wala man po kaming pasok, nagtutulong naman po akong gumawa ng kasahan sa lola ko. Tapos yun naman po yung pinapandagdag ko sa pangbaon. Porsigido ka. Napaka-diskarte ding bata, no? So yun, ito yung mga deserve na tulungan, yung taong makikita mong talagang nagpupursige. Di ba guys? Katulad ni Princess. So, deserve talaga niyang matulungan ng ating kalingap. Tapos ng pag-aaral. Opo. Di kung sa isang buwan, 26 days lang ang pasok mo. Tapos yung iba, tulong ka na lang sa paggawa ng basahan kay lola. Opo. Kailangan mo lang talaga ng daily allowance mo sa isang buwan. Ganyan, pagpasok. Nung pasukan, yung binibigyan ka ni mama mo ng 20, 30, kasya ba yun? Minsan po kasi di ko na yung ginagastos ng 20 pesos. Like, nanghihingi na lang ako minsan sa mga classmates ko. Tapos, minsan po umiinom na lang ako ng tubig. Para yung 20 pesos po, maipon ko na lang. Ayun. Hirap po talaga ang mga estudyante kapag ganito ang buhay. Hirap po. Okay lang po yun po. Naranasan ko lang po yan. Bakit ka umiyak? Ano lang po? Naranasan po naman yan.
Ako din dati, hirap din naman. Parang ganyan din sa inyo. Pero laban lang. Kasi dahil sa kalingap ngayon, okay na ako. Matutulungan ka din naman. Diba guys, napaka gandang isipin na talagang yung sinasabi nilang nang dahil sa kalingap, naging okay yung buhay ko, gumaganda yung buhay ko. Diba guys? So talagang nakakataba lang ng puso, no? Nang dahil sa kalingap, nagbago yung buhay nila. So, as in, sobrang nakakataba ng puso talaga. Ng kalingap. Hayaan mo, Princess, pag makakarating kay Kuya Bal yung sitwasyon mo para makabalik kami dito, kasama na namin si Kuya Bal para may maparating na tulong sa'yo. Okay. Kung sakaling nakikinig ang kalingap na si Kuya Bal, anong gustong hiling mo na iparating sa kanya? Na sana matulungan niya rin po ako kagaya ng iba na makapag-aral po ako at makapagtapos para rin po matulungan ko yung pamilya ko na makaahon sa kahirapan. Yun lang. Kaya mo, Princess, may awang Diyos sa ating makakaraos ng kanya. Hintay lang po tayo ng blessings na alam ko naman po na palaging may way yung Diyos na bigyan na niya tayo ng mga blessings. Tama. Ang importante, manalig lang tayo sa Diyos. Kasi hindi rin naman tayo bibigyan ng Diyos ng problema, di ba? Ng mga hindi rin naman tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na alam niyang hindi natin kaya. So, dapat ipag-pray lang natin palagi yung maging mabuti yung buhay natin, no? So, ayun. Bumili po kami ng gamit na pang school supply, bags. Kasama ka po namin para po kahit papano po makatulong rin po sa inyo sa pag-aaral. Malaking tulong na yun, di ba? Kung tutuusin, napakamahal na ngayon ng notebook, ballpen, di ba? Napakamahal na ngayon. So, yung simpleng tulong na ginagampanan ng kalingap, talagang napakalaki na yun napakalaking bagay na po yun para kay Princess. Okay, thank you po. Super laking tulong na po yan para sa akin. Sige, Princess, magpapaalam na ako kami kasi na rin. Palakas ka. Sige po, sagan mo lang loob mo kasi marami pang blessing yan. Maghintay lang po tayo. Thank you po. Tama. Mauna na din kami. Hayaan mo, makakarating kay Kuya Bal. Babalik kami dito babalik kami dito at pagbili namin na school supply. Balik kami dito sa Buwak at kasama din sa Ella at ikaw. Sama ka din namin sa kumpanya para makabili ng school supply mo. Pagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Tapos, ang hiling ko lang din sa'yo, mag-focus ka para sa inyo. Kasi, alala ko, Salamat po. pray lang sa'yo. Matagal mo lang ang loob. Makakababalikan dito kasi kami mga kasama. Okay. Mauna bilang kami. Sige po, ingat po kayo. Ingat ka na. Ayan guys, no, talagang nakakatabala ng puso na makikita mo si Scouter Vanessa, si Scouter Micaela na ngayon sila na rin yung tumutulong, no? And nakaka-proud lang, no, na palagi nilang sinasabi na nagbago yung buhay nila dahil sa kalingap. So itong programa ni Kuya Bal talagang marami nang binagong buhay, marami nang nabigyan ng tsansa, di ba? So para sa akin talagang deserve ni Kuya Bal na i-subscribe, deserve ni Kuya Bal na magkaroon ng maraming views, subscribers, kasi yung mga kinikita niya talagang binabalik niya ito sa pamamagitan ng pagtulong, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mahihirap. So ayan guys, nakaka-inspire din yung kwento ni Princess, no? So lahat naman tayo guys may pinagdaanan. Yung hirap kasi guys talagang nandyan lang palagi yan, di ba? Lahat naman, hindi lahat, pero
usually sa atin na nakaka-experience din ng ganyang bagay, di ba? So, ang importante talagang manalig lang tayo sa Diyos. So, paragi nating ipanalangin na sana bukas maging okay na yung buhay natin. And masaya tayo para kay Princess, no, na nakita siya ng kalingap. So, alam naman natin pag kalingap, hindi talaga siya bibitawan pag hindi naging okay yung buhay niya. Puwera na lang kung ayaw na niya, di ba? So, wala nang magagawa yung kalingap doon. Pero, ngayon, maging happy po tayo kasi, ayan, nakita siya ng kalingap team. At napakabuti nitong si Scouter Vanessa at ni Micaela, talagang, yung ano nila, yung motive nila is pagtulong din sa kapwa na katulad din nila. Di ba? So, magiging good example sana itong kabataan na to para tularan pa ng ating ibang kabataan. So yun lang po guys, huwag niyong kalimutan talaga isuportahan natin si Kuya Bal sa kaniyang mga uploads. So sa pamamagitan ng ating simpleng pagsuporta ay malaking tulong na po yun para sa mga taong tinutulungan din niya. So yun lang po, sana'y nag-enjoy kayo at sana'y nakakuha kayo ng konting lesson dito sa ating reaction video. Muli po, ito nga po pala si Chloe TV. Maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang muna yung reaction natin. Thank you for watching.